May mga bahay na tahimik lamang sa umaga, pero pagsapit ng gabi, may ibang naninirahan. Sa lumang bahay ng pamilya ni Lady, may isang nilalang na matagal nang nagkukubli sa dilim. Hindi ito nagpapakita agad. Nakikinig muna ito, nagmamasid, at pagkatapos, gagayahin ka nito. 17 taong gulang si Lady na magsimula niyang marinig ang sariling boses mula sa ibang parte ng bahay. Minsan, maririnig niyang may tumatawag sa kanya mula sa kusina, kahit siya lang mag-isa roon. Minsan naman, nakikita raw siya ng bunso niyang kapatid na nakatayo sa hallway, kahit natutulog siya sa kwarto. Hanggang sa isang gabi, nakita ng nanay niya si Lady na nakatayo sa likod bahay. Nakangiti. Pero ang totoong Lady, nasa loob ng bahay. Doon nila nalaman na may manggagaya ng nakatira sa kanila. Dinala si Lady sa isang matandang manggagamot sa kabilang baryo. Tahimik lamang ang matanda habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos, nagsalita ito. Ayon sa manggagamot, hindi ordinaryong multo ang sumunod kay Lady. Isa raw itong manggagaya. Isang nilalang na tumitira sa bahay, nananakot para umalis sa mga nakatira upang sila ang pumalit. Binigyan siya ng isang mangkok ng puting bigas at isang bilin. Kailangan niyang magkulong sa kanyang kwarto buong gabi. Ang mangkok ng bigas ay ilalagay niya sa gitna ng silid. Hindi siya dapat lalabas ng kwarto kahit anong mangyari. Kapag sumikat na ang araw at naging kulay itim ang bigas, doon lang siya ligtas. Pero kapag binuksan niya ang pinto bago mag-umaga, mananatili na raw sa bahay nila ang mga manggagaya habang buhay. 10:00 ng gabi nang magkulong si Lady sa kanyang kwarto. Tahimik ang buong bahay. Sa harap niya, ang mangkok ng bigas. At sa labas ng pinto, ang dilim. Makalipas ng ilang minuto, may kumatok. Mahina lamang. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng kanyang nanay, humihingi ng tulong. Nanginginig daw ang bunso niyang kapatid. May nakikita raw sa sala. Pero hindi gumalaw si Lady. Naalala niya ang bilin na kahit anong marinig, huwag bubuksan ang pinto. Unti-unting dumami ang mga boses sa labas. Naroon ang kanyang tatay, naroon ang kanyang kapatid. Lahat sila'y nagsusumamo. Pinapabuksan ang pinto. Hanggang sa may narinig siyang sarili niyang boses sa hallway. Parehong-pareho. Parang may isa pang Lady sa labas ng kwarto. Nagsimula rin mag-iba ang mga boses. Humahaba ang bawat salita. Parang may 2 taong nagsasalita ng sabay. At habang tumatagal, nagiging galit ang mga ito. May kumakalmot na sa pinto. May mabibigat na yabag sa kisame. At mula sa ilalim ng pinto, may aninong dahan-dahang gumagapang paloob. Tumingin si Lady sa mangkok. May ilang butil nang nangingitim. Pero hindi pa lahat. Kailangan niya maghintay. Kailangan niya manatili. Dahil alam niyang kapag binuksan niya ang pinto, hindi na tao ang makikita niya sa labas. Buong gabi siyang nakarinig ng mga boses, mga iyak, mga sigaw, at mga tawag ng sarili niyang pangalan. Hanggang sa unti-unting tumahimik ang bahay. Pagsikat ng araw, dahan-dahang tumama ang liwanag sa mangkok at doon niya nakita na lahat ng puting bigas ay kulay itim na. Paglabas niya ng kwarto, wala ni isang tao sa sala. Tahimik ang bahay, masyadong tahimik. Pero sa dingding sa tapat niya, may nakasulat gamit ang maitim na marka. Hindi kami umalis. At mula sa likuran ni Lady, may boses na bumulong. Sarili niyang boses, nagsasabing, "Ako na ngayon ang tunay na Lady." Sa isang lumang subdivision, may playground. At meron dong isang swing na hindi tumitigil sa paggalaw. Kahit walang hangin,
kahit walang tao. At ayon sa mga nakatira roon, kapag nakita mong may matandang babaeng nakaupo sa swing pagsapit ng gabi, huwag mo raw siyang lalapitan dahil baka hindi ka na makauwi. Punong-puno ng buhay ang playground sa Villa Esperanza. Tuwing hapon, naglalaro roon ng mga bata. Kasama na ang 7 taong gulang na si Nico. Palaging kasama ni Nico ang kanyang lola, isang matandang babaeng tahimik lang nakaupo habang pinapanood siyang magsaya sa swing. Araw-araw silang nandoon hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. Umuulan noon pero mapilit si Nico. Gusto pa raw niya maglaro. Habang umiindayog siya sa swing, biglang naputol ang bakal na kadena. Tumilapon si Nico sa sementadong sahig at bago pa makarating ang ambulansya, wala na siya. Mula noon, nag-iba na ang playground. Tuwing gabi, may nakakita raw ng matandang babae na nakaupo sa swing. Dahan-dahang umiindayog, parang may hinihintay. At madalas, mga bata lang ang nakakakita sa kanya. Maraming mga bata ang nagsasabing may kumakausap sa kanila habang naglalaro. Isang matandang babae raw na nagtatanong kung nakita nila ang kanyang apo. Minsan naman, may mga batang umuwi ng umiiyak dahil may matandang sumusunod sa kanila mula sa playground, nakangiti at hindi kumukurap. Isang gabi, naglaro sa playground ang 10 taong gulang na si Ella. Mag-isa lang siya doon. Tahimik ang buong subdivision hanggang sa may narinig siyang langit-ngit ng swing. Paglingon niya, may nakita siyang matandang babae, nakaputi, payat at dahan-dahang umiindayog sa swing. Ngumiti ang matanda kay Ella. Pagkatapos ay nagsalita. Hinahanap daw niya ang kanyang apo. Maliit lang daw ito, mahilig maglaro sa swing, at hindi raw nito kayang umuwing mag-isa. Unti-unting tumayo ang matanda, at doon napansin ni Ella na baluktot ang leeg nito at duguan ang likod ng ulo. Parang may malakas na pagkakabagsak na nangyari noon pa. Lumapit ang matanda kay Ella. Habang papalapit ito, lumalamig ang paligid. At ang mga ilaw sa playground, isa-isang namatay. Pagkatapos ay hinawakan ng matanda ang kamay ni Ella. Malamig, sobrang lamig. At pabulong nitong sinabi, "Samahan mo akong hanapin siya." Kinabukasan, natagpuan si Ella na walang malay sa swing. Paulit-ulit lang siyang umiiyak at paulit-ulit niyang sinasabi, nandun pa rin si Nico, naglalaro pa rin siya. Hanggang ngayon, sarado na ang playground ng Villa Esperanza. Kinakalawang na ang mga bakal, sira-sira na ang swing. Pero gabi-gabi, gumagalaw pa rin ito. At kapag may batang napapadaan, may maririnig silang mahinang boses na matandang babaeng nagtatanong, "Nakita mo ba ang apo ko?" May mga bundok na kapag nagkamali ka ng dinaan ng trail, baka hindi ka na sa mundo natin makabalik. Sanay mag-hike mag-isa si Mara. Tahimik siyang tao. Mas gusto niya ang tunog ng hangin at mga puno kaysa ingay ng syudad. Kaya nang nabalitaan niya ang tungkol sa isang bundok na bihira raw akyatin, hindi siya nagdalawang isip. Madaling araw siyang nagsimulang umakyat at pagsapit ng hapon, narating niya ang isang maliit na campsite sa gitna ng kagubatan. Walang ibang tao, walang signal, walang kahit anong ingay, maliban sa hangin. Habang nagpapahinga si Mara sa tabi ng apoy, may narinig siyang mga boses mula sa malayo. Mga tawanan, mga yabag, parang grupo ng mga hikers. Natuwa pa siya noong una. Inisip niyang may iba ring campers sa bundok. Pero nang tawagin niya ang mga ito, walang sumagot. Makalipas ang ilang minuto, narinig niyang muli ang mga boses. Mas malapit, may mga tao nagtatawanan, may nagsasalita, may tumatawag ng pangalan niya. Pero paglabas niya ng tent, wala siyang nakitang kahit sino. Puro puno lamang.
at ang dilim ng paligid. Pagkatapos nun, may napansin siyang kakaiba. Tumahimik ang buong bundok. Walang kuliklik, walang hangin. Parang may huminto. At nang tumingala siya sa langit, nanigas siya sa kinatatayuan. Ang langit, unti-unting nagiging kulay pula. Hindi kulay ng dapit hapon, kundi kulay ng dugo. Maitim na pula, parang may apoy sa ulap. Unti-unti rin nagbago ang paligid. Ang mga puno, tila humahaba. Ang lupa, parang humihinga. At sa pagitan ng mga halaman, may mga matang nakatingin sa kanya. May mga hayop na lumabas mula sa dilim. Pero hindi sila normal. Masyadong mahahaba ang mga paa, baluktot ang katawan, at puting-puti ang mga mata. May isa pa nga nakatayo gamit ang dalawang paa na parang taong pilit ginagaya ang anyo ng hayop. Narinig niyang muli ang mga boses. Pero ngayon, hindi na ito tunog ng tao. Paulit-ulit nilang sinasabi, "Dito ka na, huwag ka nang umalis. Nasa kabilang daan ka na." Nagsimulang tumakbo si Mara, pero kahit saan siya lumingon, pare-pareho ang daan. Pare-parehong puno, pare-parehong pulang langit. Parang wala nang katapusan ng bundok. At doon niya naalala ang lumang kwento ng mga matatandang hiker. Kapag naligaw raw sa hindi totoong lugar sa bundok, kailangan mong baliktarin ang damit mo. Dahil may mga bahagi raw ng kabundukan na nagsisilbing lagusan papunta sa ibang dimensyon. At ang tanging paraan para makabalik ay ipaalam sa bundok na hindi ka kabilang doon. Agad niyang binaliktad ang jacket niya. Habang nanginginig sa takot, patuloy siyang naglalakad. At pagkatapos ng ilang segundo, may nakita siyang makitid na daan sa pagitan ng mga puno. Isang daang kanina'y wala naman doon. Tumakbo siya ng walang lingon-lingon. Habang sa likod niya, naririnig niya ang mga yabag at ang tunog ng mga nilalang na tila hinahabol siya mula sa dilim. Pagdilat niya, umaga na. Normal na ulit ang langit. Naroon ulit ang tunog ng ibon at nasa paanan na siya ng bundok. Parang walang nangyari, pero nang tignan niya ang sapatos niya, may mapulang putik na nakakapit dito. At pagtingin niya sa lupa, may bakas ng mga paa, mahaba, hindi pang tao, at parang sumunod mula sa bundok hanggang sa kinatatayuan niya. At hanggang ngayon, hindi na muling umakyat si Mara dahil minsan daw kapag napapatingin siya sa salamin sa gabi, nakikita pa rin niya ang pulang langit sa likod niya.